Finally mga madi, after 200 years nakita ko na rin ang aking mga halaman. Masaya ako na nakita ko na rin sila mga madi, pero at the same time is malungkot din ako dahil yung iba is namatay. So gusto kong i-share sa inyo mga madi na mahilig talaga ako sa halaman, so ito pala yung mga halaman ko. At dahil nga mga madi naiwanan ko sila ng 200 years kaya ganyan ang kanilang mga hitsura. So sinong kumakain dyan ng papaya mga madi? So ito yung kinagandahan dito sa probinsya. Dahil minsan kahit saan lang tumutubo yung mga prutas. Hay naku, napakasarap talaga ng pakiramdam mga madi pag nauwi tayo sa ating lupang sinilangan. Magandang araw nga pala sa inyo mga madi. At syempre hindi na natin kakalimutan ang ating mga marites na kapitbahay. Magandang araw sa inyo. So for today's video mga madi, isipapakita ko sa inyo kung gaano kaganda ang tanawin dito sa aming barangay. At dito nyo na talaga masasabi mga madi na kaya pala ako maganda dahil maganda ang lugar na aking kinagisnan. Huy! Pagkagising ko ng umaga mga madi, ang una ko talagang tinignan is yung mga halaman ko dahil bago ako umuwi dito, yun talaga yung pinangako ko sa sarili ko na una kong titignan is yung mga halaman ko. Kung mahilig ka sa halaman mga madi, yung halaman kasi is nakakatanggal iyon ng stress, nakaka-refresh siya ng mind. At pagkatapos ko palang tignan ang aking mga halaman mga madi, pumunta naman ako dito sa aking hacienda. Huy, hacienda talaga. Bito mga madi, joke lang oy. So ito lang pala yung lupa ko, ito yung nakikita nyo nasa harap. So yung ibang lupa na nakita nyo mga madi, so lupa na yun ng ibang kapitbahay kong marites charis. Ito mga madi, hindi tayo mangangkin ng hindi sa atin, baka makita ito ng marites na video na ito, tapos inangkin ko yung lupa nila, baka i-chismis pa tayo. Nung nasa eroplano ako mga madi pauwi dito, sabi ko una kong titignan is yung mga halaman ko, susunod naman is itong mga tanim ko na saging. Saging na may kasamang mga niyog. Yes mga madi, ako ang nagtanim nito. So totoo talaga yung kasabihan mga madi na pag may tanim may aanihin. Pero kung tamad ka naman magtanim mga madi, ay nako, dun ka na lang mang-ani sa kapitbahay mo. Yes mga madi, kung medyo makapal yung mukha mo, ay yung kapitbahay mong marites marami ding tanim na mga gulay, mga prutas ba dyan, kaya manghingi ka na lang doon kasi tamad ka eh. Pagpunta ko dito mga madi, nagulat na lang ako kung bakit may maliit na bahay dito. So gumawa pala ng maliit na kubo ang aking ama. Tinanong ko siya mga madi kung bakit siya gumawa nito. Sabi niya gusto na daw niyang mapag-isa. So ganito talaga mga madi pag matanda na gusto mapag-isa. So ito pala yung ginawa niyang maliit na kubo mga madi. So maganda siya dahil may maliit na kwarto, may kusina, may bintana pa. Tignan niyo nga yung view ng bintana mga madi. Kitang-kita yung view ng aming barangay. Syempre hindi din pwede na hindi tayo masali sa video. Sabi ko sa papa ko is video niya ako. Nako, paano ba tong video na ito? Ang galaw ng kamay. So nagreklamo ako mga madi. Sabi ko wag na lang. So ganito pala kaganda ang tanawin ng aming barangay mga madi. So nakikita nyo yung bundok na yan yung bundok na Mount Malindang. So sa mga nakakaalam dyan or nakarinig ng Mount Malindang, yan po yung Mount Malindang. Syempre vinidyo ko na rin ang aking sarili no, para makita nyo naman yung aking kagandahan. Kasi yung papa ko yung pinavideo ko is sobrang magalaw yung kamay. So ito na nga mga madi, ganito kasipag ang aking Father Earth. Tingnan nyo naman, nagabas-gabas siya. So gabas pala ang tawag niya. Hindi ko alam kung anong Tagalog yan. Sirotso siguro. Char. Panindot egg jud ari pa sa imong bintana pa. Nindot egg. Pagkatapos kong i-video ang mga bundok mga madi, sabi ko sa papa ko, i-video naman niya ako dahil vlog ko ito para masali naman ako sa aking video. Huy. So ayun, sabi ko wag niya igalaw ang kanyang kamay. So maganda naman yung pagkakuha mga madi, buti na lang at meron na tayong videographer ngayon. Syempre binalikan ko ang aking cellphone mga madi dahil mag-video pa tayo. So ito nga pala ang aking aso na si Bite. So matanda na ang asong iyan. Masaya ako mga madi lalong pag uwi ko. Ay nung pagdating ko pala mga madi, akala ko nakalimutan na ako ng mga aso ko. Hindi pala. Another puno na naman ang papaya mga madi. So ganito talaga kaganda dito sa probinsya mga madi. Sabi ko sa inyo eh, kahit saan tumutubo yung mga prutas mga madi. Papaya, mga bayabas naman dyan. Tapos sa mga hindi pa nakakilala dyan ang puno ng niyog. So ito pala yung puno ng niyog. So another puno na naman ng mga saging mga madi. So ako ang nagtanim ng mga saging to. Syempre with the help of my father mga madi. Hay naku, napakasarap talaga mga madi makauwi ng probinsya.